Hi Aquarius, bare months of 2025. Ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Anong kailangan nyong marinig? Anong parating sa inyo? Anong mensaheng gabay ang inyong kailangan marinig ngayon? So ito po ay by each month natin nga harapin. September, October, November, December. Gusto niyo yun? Hingi tayo ng guidance for each month. Pero bago ang lahat, kuha muna tayo ng paniwalang baraha para sa inyo. Aquarius, kamusta? Energy check tayo. Anong kailangan nyong marinig? Guidance for this coming bare months ng taong ito, 2025, para sa isang Aquarius na pwedeng makapakinig. Message. Gabay po, Aquarius. Okay. Maisa na, tingnan natin. Earth. So, yung energy ng Earth, regardless po ha, kayo kasi ay mga air. Pero, marahil, ang bare months na ito ay higit kayong, or maybe ito yung pinaka-advice, higit kayo dapat maging practical, grounded, humble, or more time with Mother Earth. Ayan. Diyan pa lang, maraming pwedeng ganap or iwan sa inyo ang universe or ang Earth. Maging practical sa bawat approach sa buhay, guys. Or be humble, stay grounded. Kasi ang mga Aquarius, matatalino kayo. Gaano man kayo ka-expert na or ka-professional sa inyong ginagawa, ayan, yung pagpapakumbaba. Parang gano'n nakikita ko rito. Hindi sa ano pa man, pero mahalaga yan. Maaaring yan yung magdala sa inyo para higit yung, alam niyo yun, dyan, dito pa lang sa barahan na to may hugot, may reach ang itagumpay pagdating sa inyong mga futures, mga nilulook forward nyo pa kay Mother Earth sa mundong ibabaw. Okay? Ayan. Ano na. Simulan na natin to. May hugot, Earth. Why not? Baka meron kayo ilang taong malapit sa inyong puso na Earth signs. Taurus, Virgo, Capricorn, regardless, Sun, Moon, Venus, Rising, napakalawak niyan. Kuha na tayo. Isa-isahin na natin to. Anong kailangan yung marinig? Aquarius, simulan natin. Sisimulan po natin September 2025 message. Anong parating sa inyo? Unang buwan ng bare months. The Four of Cups. Aquarius, guidance po para sa mga taong ito. The Page of Cups. Paisa-isa. Ayan. Two of Pentacles. Add pa tayo. The Chariot. And the Four of Wands sa amin. Ay! Humahabol na naman. Alam nyo, bumagsak na yan kanina. Humabol na naman. So, tayo po ay general reading. Aquarius ha. So, syempre pa, just only take what resonate pa rin. Kahit pare-pareho kayo ng sign, magkakaiba po ang bawat isa. Aquarius. Alam nyo, may hugot to. Ay, dito na lahat. Life in general, umaangat, family, buhay mag-asawa, relationship, work, money, romance, at yung kayo mismo, kung anong mga nararamdaman nyo, may pagkamalalim. So maybe at one point, September, andyan yung ilang priorities sa isang sektor, tapos kailangan yung, eto para, andito na nagja-juggling kayo. Parang aangat yung pagiging multitasker nyo. Or ito talaga yung pinaka-advice. Multitasking ang ganapan ngayong September. Ang dami yung kailangan i-balance, i-priority, bigyan ng higit na tuon. Family, relationship, romance, at yung mga hinaing ng inyong mga puso. The Three of Swords, umangate. So, busy pa rin and productive ang buong ito. O may ilang alalahanin kayo sa mas practical po tungkol sa pera. Meron kayong kailangan ibalanse sa part na ito, the Two of Pentacles. Na very normal, ups and downs, highs and lows ng pera. Guys, i-claim na natin to. Positive naman ha. Pero meron akong pag-worry na nakikita. Ito reversal tayo. Every time, pwede itong higit. Kung hindi mag-apply sa inyo, September pa lang tayo. 2025 Aquarius. Pwede itong mag-apply, na-mention ko, dito po ang
family, or especially kung meron kayo matatawag na partner in life, ayan, sumasang-ayon, business partner, or ang asawa nyo na to, parang merong good news. Yes, meron kayong isi-celebrate. Meron papasok na pera, merong parating. So, lalo pa kung iniwanan na kayo ng tensyon itong mga unang buwan ng taon sa usaping money. Dito, may suporta, may aangat. Siyempre, kung ito'y mag-apply sa inyong mga partner, hindi lang sila yung magsasaya, pero kayo rin, mababahagian din. Okay, or merong maipaparating sa inyong pamilya, merong something gift, something, commission bonus ba ito? Why not? Chariot. Ayan, Chariot. The Four of Cups, very positive. This is the time, lalo kung nagkakaroon ka ng difficulty sa relationship money, parang may pagka-intense or extreme or in a way nagiging overwhelming sa dami ng isipin September, consult someone professional, or eto nga mapagninilay-nilay ka dito eh. Okay, sabi ko nga, minsan, as an Aquarius, madalas hindi nyo masyadong na-open yung mga saloobin, hindi kayo masyadong vocal sa part na yan. So, why not? Kung i-consider mo lang naman, gamitin ng yung boses, lalo yung mga saloobin mo dyan, kung anong nararamdaman mo, hindi ka dito nag-iisa sa mga laban mo sa buhay. Ang daming bumagsak, andito na lahat, isang marahil yung sign na hindi kayo mag-isa. Okay, minsan kailangan nyo lang mapaangat yung boses na, uy, andito ako, meron akong tanong, may kailangan ako, yung ganon. Okay, sabi ko nga dito, yung pagpapakumbaba, minsan hindi nyo pinapahalata, tao lang din kayo, kailangan nyo rin mapaangat yung kayo, yung boses. Be open sa ilang possibility na ito. Relationship, ano yan? For some of you, depende to. Lalo pa kung pinagtibay na kayo ng ilang pagkakataon. Couples, merong umangat na confession, katotohanan. Dalawa lang ito. Yes, it's either positive, negative, pero along with your other cards, may celebration, wedding proposal ba ito? Or kung single, love proposal, yes po. Merong mga new beginnings akong nakikita. Hindi madala, may part nun ay yung difficulty. Pero kung napanghawakan niyo yan, naibalanse niyo yan, at di kayo nagpatalo doon sa ilang negativity, aangat talaga ang selebrasyon. Unang buwan pa lang, may hugot na. Move forward tayo, October 2025, Aquarius. October 2025, Aquarius, anong ganap? Anong kailangan niyong marinig? Okay. Aquarius, October 2025. Tanungin ng sarili, sino, ano, saan ang pahinga mo? The Four of Swords. Deserve mo naman ang magpahinga sa dami ng ganap, maaring ganap, if ever mag-apply po yung ilang na-mention kong messages, September. Ayan, bigyan mo naman ng proteksyon ng iyong sarili this time. More on self-care tayo, self-love. Of course naman, the King of Swords. The Justice card, okay? Actually, ang October, astrologically, sobrang mag-a-apply dito. If ever lang naman ha, hindi po isang legal advisor si Moonchild. Sakali man meron kayong inilalaban o ipinapaangat sa batas. The Justice card, the King of Swords, someone. Justice, ayan. A lawyer, ayan. Legal matters, guys. Ano to? Kung hindi nyo kaya, ito ha. Kung hindi nyo kayang bigyan ng proteksyon ng inyong sarili, consult someone professional. Parang gano'n ang hinihila ng baraha, guys. Ipinapaangat sa inyo. Kailangan nyo dito, gaano man kayo, alam nyo, ka-independent or ka-professional sa inyong mga buhay, sariling kakayanan. Andyan eh, sabi ko nga matatalino kayo. Pero, hindi kayo dito nag-iisa. Maging bukas ka rin sa ilang possibility na ang bawat isa kasi sa atin ay may hugot,
Maging bukas kayo doon. Sa bawat hugot na yan, meron at meron kayong mapupulot. Meron at meron kayong, hindi nyo man magamit agad, pero I feel at the end of the day, ay, merong sinabi si ano sa akin na ganito, ganyan. Mapapaangat nyo yan, magagamit nyo yan. So, kahit sa simpleng lang, opinion, maging open kayo doon. Okay, parang ganun yung nakukuha kong energy. I-claim natin ha, lalo pa kung mag-apply po na meron kayong pinapaangat na laban, or meron kayong pinaglalaban. Ito yun proteksyon sa relasyon or posisyon sa workman. Claim natin na ito ay may papanalo nyo. Matatanggap nyo ang hostisya. Okay? Or kung kayong mga estudyante, nag-highlight po ang yung 9th house, October. 9th house ang lawak niyan. About education, religion, travel, meron ba? Ayan, paangatin ng boses. Gamitin ninyo, maaaring higit kayong maging communicative or aangat talaga ng kusa ang inyong pagiging social. I mean, yung communication skills. Ayan, not the best time para magtago kayo sa inyong mga comfort zone. Pero sabi ko nga ito, yung pahinga rin pag may time So, ibabalanse nyo. Balance, justice. Na alam nyo na okay lang naman mag-pause. Okay lang minsan mag-recharge. Hinga rin. Hinga rin sa ilang pinaglalaban. Bibigyan nyo rin. Kung nabibigyan nyo ng proteksyon ang relasyon or posisyon, bibigyan nyo rin ng proteksyon ng inyong mga sarili. Listen to your body. Okay, sa part na yan, kayo po ang higit na makapagsasabi. Yun lang naman. Baka why not? Travel kasi mag-highlight din October. Why not? Travel. It doesn't matter kung ito ay long or short distance travel. Spend time with Mother Earth. Hinga-hinga. Nang makahinga tayo, para ang daming ganap. Bear months, Aquarius, move forward tayo November 2025. Message? November 2025, Aquarius, may umangat na. Kahit pa tayo. Ano kailangan marinig, Aquarius? Okay, so the Devil card, di kailangan katakutan o laliman. This one is in reverse. King of Pentacles. Aquarius. Eyes on the prize. Umangat yung pagiging leader-like nyo, entrepreneur, boss-like. Ayan na. Alin yan? Umaangat. Meron ako nakikitang pag-level up, pag-increase. Pero lagi yung tatandaan na balance lang po. Nang walang pagkakulang pagkasobra kasi umangat si the devil. Or may ilang challenges when it comes to work, negosyo man, or meron man kayong boss. Okay, so reversal tayo every time. Huwag kayong magpapatalo doon sa ilang delays or ilang distractions, ilang negativity, wala namang perfect. Huwag tayong magpatalo doon sa ilang demonyo. Okay, sa ilang sitwasyon na hindi ganun kagaanan. I will be honest, baka merong mailang tension din ako nakikita dito. Actually, November, double check natin. Hindi rin tayo sure, guys. Ang mga planeta sa astrolohiya ay nalilipat-lipat yan, guys, ha. Check ko lang. Alam ko may retrograde tayo. By November, yes, Mercury. Mercury, the planet of transportation, communication, connection, travel, will go on retrograde by November. So, may ilang delays akong nakikita. Or may ilang, pagdating sa komunikasyon, may ilang tension, especially connected po sa work. So, take it easy. Kalmahan ang sarili. Huwag kayong pangunahan ng emosyon. Earth sign ang umangat sa inyo. Be practical. Be grounded. Kung kailangan nyo munang mag-pause sa buwang ito, gawin yon. Sabi nga nila, kapag tayo napapangunahan ng emosyon, totoo yan. As a water sign myself, ayan, talo kayo dyan. Matatalo kayo kapag kayo ay napapangunahan ng emosyon. Well, kaya nyo to. Matalino kayo. Okay? Kaya nyo to. May ilang delays lang. Huwag kayong may inip. Yan ang isang habaan nyo ang inyong PC. Okay? If this is about love, ganun din. More patience. Patience is the key. Regardless, no matter what the relationship status. Actually, for some of you, kung hindi kayo magpapatalo sa ilang negativity, or meron kayong kailangan i-release or higit nyo mababalance ang koneksyong ito, couples, in relationship, I see new beginnings, renewal,
or single, the Ace of Cups ay narito. Kung pahihintulutan nyo lang, wag lang magmamadali. Mercury will go in retrograde again. Not the best time to commit. I mean, hindi magiging okay. Pero, very important, single. If ever may mag-appear, Knight of Cups po umangat. Someone new, ang inyong matatawag ng Knight in Shining Armor, why not? Kilalanin mo ng bawat isa, okay? Very important yan, this month. Get to know each other, enjoy nyo muna yung bawat isa, kahit over the net lang ito. Hindi magiging okay, pero take it easy, kalmahan muna ang sarili. Darating kayo doon. Last month of Bear Months, December 2025, sumasang-ayon ng mga doggies. Message. Anong kailangan marinig ng isang Aquarius? Guidance po. Message. December. Guys. The Strength card, Queen of Swords to Hermit. December, merong pagkaluki tayo nakikita ng energy. Kapag ninilay-nilay kayo marahil or mag-recharge talaga kayo this time around dahil sa sobrang busy sa mga unang buwang ito, deserve nyo to. The Strength card, the Hermit, hindi po isang medical advisor si Moonchild. Physically, mentally, emotionally, listen to your body, kayo ang higit na makapagsasabi. Meron kayong lakas, meron kayong power, but this is something na, of course, tao lang tayo, napapagod din kayo. Okay? So, pahinga lang din po pag may time. Deserve nyo yan, ha? Kahit pa, the Queen of Swords, saangat pa rin yung connection, communication, reunion, pagdating sa mga network nyo, andito pa rin yung pagiging ready, pagiging bukas sa ilang party. Ayan, normal na yan, bilang holiday season. Pero, marahil, isang ano lang ito, na balance. Yes po, balance is the key. Na, syempre naman, baka naman yes kayo ng yes to party invites or opportunity, baka kayo pala ay medyo low-key na pala yung energy. So, take it easy. Take some time off then, your busy schedule, para makapagpahinga. Okay? Or talagang hilahin kayo ng alone time. Yes po, the Hermit, okay lang naman yun. Okay lang naman yun. Kung hindi kayo open sa ilang celebration. Yes, guys. Of course, papakinggan, listen to your intuition kung anong sinasabi rin ng inyong mga puso. Okay? Aquarius, mula dito sa ating ilang napag-usapan, Bear Months, anong kailangan nyo marinig? Guidance. Bring love into the situation. Love, 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 guys. Aquarius, di ba nagulat ako? New Moon in Aquarius. New beginnings, Bear Months, maraming bago. Yes, may ilang pagbabago. Or may ilang, in a way, kabagalan pa nga. Ilang glitch. Ilang test. Matetest ng PC. Pero as long as nandyan yung love, yung passion sa ginagawa, bring love into the situation. Wala kang dapat ikabahala. Okay? Kayo na to. Okay na to, Aquarius. Ito yung umaangat na guidance, advice, messages para sa inyo ngayong Bear Months, Aquarius.